Hi guys! Ngayong araw nga pala ay may racket kaming magjowa. Ngayong araw kasi ang dating ng mga pa-order namin online. Kaya magdi-deliver kami at sa sideline na rin para i-deliver yung mga pa-order ng supplier ko. Shoutout nga pala sa pinakamabait kong supplier, kay Ate Jana Castillo. Thank you sa racket, ate. So ngayong araw ay samahan niyo kami. Ito ang aking mini vlog as a delivery girl for a day. Bago mag-12 ay umalis na nga kami sa bahay para dalhin si Kaydan kina ate. Doon nga pala muna namin iiwan si Kaydan dahil mahirap naman kung isasama namin siya. So 12:30 ay papunta na kami sa bayan para kunin yung mga i-deliver namin. At habang papunta sa bayan ay may na-pick up kaming dalawang estudyante. Yung tricycle nga pala na gamit namin ay hiniram lang namin kina tata. Kaya't nagpapasalamat kami kay tatay at tita Jonah sa pagpapahiram sa amin ng tricycle. So binaba na namin sa National yung dalawang estudyante at binayaran nila kami ng 25 pesos. Balay naka 50 pesos rin kami kaya may pangdagdag ng panggasolina. Ang mahal na rin pala talaga ng pamasahe ngayon. Dati kasi nung high school ako ay 13 pesos lang ang pamasahe mula sa amin sa Kasoy hanggang bayan. Mahal na rin kasi talaga ang gasolina ngayon. So pagkahatid namin sa mga estudyante ay pumunta na kami sa Pag-asa para kunin yung mga i-deliver namin. Pagdating nga namin ay agad-agad kong chinek yung mga i-deliver namin para tali yung nakalagay sa manifest at yung daladala namin. So ang daladala nga pala namin na i-deliver namin sa Barangay 9. Bago kami mag-deliver ay bumili na rin kami ng fried chicken dahil nagbaon kami ng kanin para sa tanghalian namin. Kung saan kami abutin ng gutom ay makakakain kami. Dito nga pala kami unang nag-deliver sa National. Grabe, ang laki na rin pala talaga ng pinagbago ng National. Ngayon na lang ulit ako nakapasok dito. Ang dami na rin palang mga bagong buildings. Grabe, na-miss ko tuloy mag-aral. Huy, hindi. Medyo marami nga rin pala kaming i-deliver. Kaya't habang bumabiyahe ay tinatawagan ko yung mga number na nakalagay. Habang nag-deliver kami ay dumidilim na at umaambon na. Pero nagpatuloy kami. Nakaabot kami sa Sabungan, sa LA, sa Mamburoville, sa Hollywood Resort. At inikot namin ang Barangay 9. Nung makaramdam kami ng gutom ay tumigil muna kami para kumain. Habang kumakain nga kami ay tinatanong ko si Randall kung okay lang ba siya sa ginagawa namin. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng masipag at supportive na partner. Sa katunayan ay ako lang talaga ang nag-push na mag-deliver kami dahil sayang rin yung kikitain namin. May trabaho naman ang partner ko at sapat yung kita niya para sa amin. Pero gusto ko lang talagang kumita pa para may pangdagdag. Nakakatuwa lang dahil sinusuportahan niya ako sa mga gusto ko. At alam kong isa ako sa maswerteng babae dahil may ganito akong partner. Bilang dating empleyado ng JNT, alam ko na hindi ganon kadali mag-deliver. Pero iba pa rin pala talaga pag ikaw na yung gumagawa. Nandiyan na yung magtatanong ka kung saan ang bahay ng customer, pero pagdating sa bahay wala namang tao. Nandiyan na rin yung may nakalagay ngang number, pero hindi naman makontak o hindi sumasagot. Nandiyan na rin yung itatanong sa'yo kung bakit yun ang i-deliver mo. Hindi naman daw yun yung order nila. Bilang isang delivery rider, dapat talaga mahaba ang pasensya mo. Dahil iba't iba ang makakasalamuha mong customer. Nakakapagod, pero at the end of the day, masaya. Dahil may maipo-provide ka para sa pamilya mo. Kaya't saludo talaga ako sa mga delivery rider. Mahirap ang mag-deliver pero ginagawa nila yon para sa pamilya nila. At bilang isang customer, sana maging responsable po tayo. Kung alam natin na meron tayong parating na order, mag-iwan na lang tayo ng pambayad. At ibilin mo na lang kung sino yung matitira sa bahay nyo. O kung wala man sa kapitbahay. Dahil sa ganong paraan ay makakatulong tayo sa mga rider. Pagkatapos nga namin mag-deliver at mag-remit ay umuwi na kami. Madilim na nga kami natapos kaya't bumili na kami ng uulamin namin. Pagkatapos nga ay dinaanan na rin namin si Kaydan kila ate. Hi, kita niyo naman kung gaano kapogi yung baby na yan. Tanggal na agad ang pagod ni mami at daddy. Salamat nga pala kay Mami Like at kina Ate Kayla at kay Kuya Klein sa pag-aalaga kay Kaydan. Pagka-uwi nga namin ay ayan at dumedi na nga si Kaydan.
Halos kalahating araw rin kasing hindi kami nagkita kaya ayan at miss na miss ang isa't isa. Medyo mahaba na nga ang video na to kaya tatapusin ko na. Aray ko! Aray ko! Nanggugulo na rin kasi si Keda. Hindi na ako makapag-voice over. Bye-bye! Thank you! Love you!